Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay May 18, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, chapter 16, verse 29 to 33. Noong panahong iyon, sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Ngayon po'y tuwiran na inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangan tanongin ninuman. Dahil dito, naniniwala kaming kayo mula sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanya ng lakad kayo at iiwan ninyo ako. Gayon may hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko na ito sa inyo upang magkaroon kayo ng kapayapaan sa pakipagkaisa sa akin. Mayroon kayong kapagyatian dito sa sanlibutan, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Monday po sa inyong lahat. Sa gospel natin ngayon, narinig natin yung mga alagad. Akala ng mga alagad, malino na sa kanila ang lahat. Kasi dito po sa chapter na ito, sa part ng John na ito, si Jesus ay direkta ng nangungusap sa kanila. Kaya alam mo yung proud na proud yung mga alagad. Pag titingnan po natin yung John, yung gospel ni John, may mga pagkakataon na hindi kagad direktang gumagamit si Jesus ng direktang salita. Di ba? Pinapakilala niya sa sarili niya bilang the good shepherd, o kaya ay bilang tinapay ng buhay. Siya yung the light of the world. Siya yung, yung tungkol sa puno ng ubas, tungkol sa living water. So gumagamit si Jesus ng mga talinghaga. Pero sa part na ito, dito sa part ng gospel na ito, part ng Last Supper, si Jesus, yung mga alagad dito, naku, sa wakas, gumamit na rin po kayo ng direktang pananalita sa amin. Kaya piling ng mga alagad, ay, naintindihan na po namin kayo. Pero, alam niyo po, ngayong naintindihan, akala ng mga alagad ay naintindihan ng lahat. Kaya sinabi na ni Jesus na darating yung oras na matatakot sila, magkakawatak-watak sila at iiwan siya. At kahit alam na niya yon, hindi niya sila ginudge. Sa halip, sinabi niya, "Sinasabi ko ito upang magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin." Pagkatapos ito, isang napakatinding katotohanan. Yung binanggit niya, sa mundo, makakaranas kayo ng mga rejection, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang mundo. Anong ibig sabihin nito? Minsan, sa buhay natin, akala natin, kilala na natin si Jesus. Kabisado na natin yung ating pananampalataya. No? Pero ito yung paalala na bagamat kakilala nyo na, may darating na challenges sa buhay. May darating yung time na masasaktan tayo. Hindi niya ipinangako na magiging bed of roses lahat. Pero ang pinangako niya, basta ako'y kasama ninyo. No? Kung tutusin, marami sa atin, kagaya ng mga alagad, ay pagod na. Hindi lang physically, kundi emotionally at spiritually. Pagod nang maging malakas, pagod nang mag-overthink, pagod umintindi, pagod maghintay, pagod lumaban araw-araw. At minsan gusto lang natin katahimikan. Pero ang problema, akala natin yung katahimikan or yung peace of mind ay makukuha natin kapag wala na tayong binabayarang bills, kapag okay na ang lahat, kapag wala ng toxic people, kapag smooth na ang lahat. Pero sabi ni Jesus, ang peace ay hindi perfect situation. Ang pagkakaroon ng peace ay alam natin na kasama natin ang Diyos
kahit magulo ang paligid. Kaya kung pagod ka na ngayon, huwag mong isiping talo ka na. Dahil sa gitna ng laban, nariyan, ma-realize natin na kasama natin si Lord. Let us pray. Panginoong Jesus, salamat dahil direkta kang nagsasalita sa amin. Hindi mo kami niloloko sa buhay. Hindi mo ipinangako magiging madali ang lahat, pero ipinangako mong hindi kami mag-iisa. Kapag kami napapagod at natatakot, ipaalala mo sa amin na dinaig mo na yung mundong ito. Bigyan mo kami ng kapayapaan na hindi nakadepende sa sitwasyon, kundi sa iyong presensya. At tulungan mo kami magpatuloy kahit mahirap, kahit mabigat, at hindi namin nakikita ang dulo. Amen. Friends, meron bang part ng audio gospel na ito na nangusap sa iyo? I-share natin ito sa iba. Share natin ito sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, sa ating mga GC, sa ating mga classmates. Baka ito rin yung message na hinihintay nila. Yung feeling nila kung kailan lang naiintindihan bakit saka nagkakaganito. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.